Hindi makinig. There's the multitude of people in this. Marami tayong problema. But when it reaches to the core of the interest of my country, pagpasensyahan talaga tayo. When it is an issue now of my country, the welfare of my country, pasensyahan talaga tayo. Kaya sinabi ko yung mga pare na, sabi ko, which is more important to you? The rest of the innocents to be destroyed and the 4 million now. Puro ito, they entered it. Alam nila masisira ang utak nila. Alam nila magluluto sila, mamamatay talaga sila. Tapos, every mass, okay, maghanap kayo ng ibang reliyon. Wala kang Katoliko. Totoo. Yung Katoliko, mga bishops. They knew that they were not supposed to receive anything from government. But panahon ni Arroyo, they asked, Pajero, mga putang ina, tumanggap ang mga ulol. And they enjoyed. They didn't bother to say sa parokya ko, maraming gutom, maraming... It was pure graft and corruption. Nandyan sa Constitution, no public money will be spent for any religion. Kayo pa una-una kayo ng expose. Nadala ba yung libro? I do not have it. Yung libro ng pare. So I'll make you a deal. Basahin ninyo itong libro na ito. And if I feel that halos lahat nakabasa na ninyo, then go back to me and tell me binastos ko ang reliyon ko at nagsisinungaling ako. And I will resign. I will resign. Walang. Sabi ko nga, am I exceedingly happy to be president? I'll give you this answer. I do not need it at this time of my life. Matanda na. Yung mga clapping of the hands, mga Duterte, that started 23 years ago because I was mayor for 23 years. Tapos na ako dyan sa mga applause, mga... It does not mean anything to me at all. Pero ako, I run, then it is my obligation to trabaho ako. Pero takot-takutin ako. Kudita, yung mga House Duterte, pati yung mga pare. Ito, pareho mga pala tayong tarantado. Basahin niyo yung libro na yan. Ang opening remark, si Bacane. Putang ina Bacane yan, dalawa pa lang asawa. Pareho ko. Parang mayor yun ng buang. Tapos kung magsalita itong mga unggoy na to. Tang ina. Sila lahat. Basahin mo yan. It's by Rufo. It's called Altar Secrets. Secrets of the Altar or Altar. Nandyan lahat. Sex, corruption, politics. Siya yung narrator ng CBCP. He's a writer. Diyan sa nagkukover ng binulgar niya lahat. Wala dito. It's written by Rob. It's online. I'll give everyone a copy if I can get one. Basahin ninyo yan. Ngayon, kung magsabi kayo, pag nabasa ninyo, nagkamali ako, nangwiting mag-resign ako. Nakatalikod ng ano. Altar of Secrets, Sex, Politics, and Money in the Philippine Catholic Church. Seller ito, online. Aris Propo. Pinulgar niya lahat. Basahin ninyo to. Pagkatapos kong sabihin ninyo, nagsinugaling ako, at wala yung, how do you say the basis in Tagalog? Wala kayong karapatan magmura. Magre-resign na po ako. Walang problema. Pero kung ito, pag nabasa nito, sabihin ko sa mga bishops ng conference, marami kayo eh.
Pareho man pala ang baho natin, babae, ganon. Pero kayo, korupsyon. Wala ako sa pera. Sa babae lang. Medyo limitado yung akin. Samunin ko kayong lahat, Bishops Conference. Mag-resign tayo bukas sabay-sabay. Okay? Resign. Ako mauna. I will deliver my letter of resignation. Hintayin ninyo kayong media. On bended knees, ilagay ko sa Rizal, dyan sa Luneta. As a Filipino. Lagay ko dyan. Pulutin ninyo. Provided lahat ng bishops, mag-resign kayo. Mag-resign kayo, pareho lang ang baho natin. Andito lahat. Pati yung mga seminaryo ninyo, paano ninyo Ay, kami yung mga bakla. Iligay mo doon sa seminaryo, o di patay lahat. Pare, Ateneo ako. Yun sa Ateneo, kung sino sa Ateneo, di ba? Every Friday, mass yan, tapos confession. Dinodokot pa kami noon ng pare. Maniwala ka. Yung cabinet na yan, ang classmate ko dyan, 2, 3 kami. Kung mag-usap kami, because yung iyo mas malaki kasi nihipo ko kasi na pare araw-araw. Tangina, kayo nag-umpisa eh. Sige na, be. Explain to me. Ito, writer ninyo ito, CBCP narrator ninyo. Pauna-una kayo. Ako walang problema. Magsabi, I challenge you now. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Corruption and all. Yun lang pagtanggap ninyo, paggamit, paghingi ninyo ng pajero. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo. Ang kamahal-mahal niyang putang ina na maraming Pilipino wala pang kain. Kaya sabi ko, one day, pag hindi na, I will write a book. Hypocrisy. Lahat yan, politician, nagmamakalinis, manwari, pero kayo ang starring dyan. I will start from the day nung bata pa kami. Yan. Gusto ninyo, hintayin ninyo. Pag nabasa na ng buong Pilipinas, mga Katoliko, at sinabi nila, kung sa amin ng mga tao dito, mali ako, hindi tama ang ginawa ko, pagmumura sa inyo publicly. What's wrong with that? Kami kung tawagin ninyo, kayo mga politician, corrupt, dirty, gano'n. O kayo. So bakit kayo? O sinong tao na ayaw nila magtakot sa inyo dahil sa politika? Tangina ninyo. During the last meeting di Abanse sa Luneta, nakinig ako. Sabi ko, well, si mga bishops, they were coming out very strong against me. Sabi ko, well, let this be a plebiscite. Kayong mga Katoliko na gustong pumunta ng langit, sumunod kayo sa mga tunto ng bishop na yan. Kayong lahat na gustong sumali sa akin sa impyerno, dito tayo. I won by, 16 million, with 6 million majority. Inaatake ninyo ako, anong nangyari sa pamulitika ninyo? Di talo kayo. So ngayon, ako na naman. Takot man ang Pilipino. Walang politiko magmura sa inyo. Ako lang. Kasi bata pa kami, alam ko na ang trabaho ninyo, mga putang ina kayo. Nga pa style ninyo. Matagal ko na talaga itong tinatago, mga letse kayo. Pag may namatay, ayaw ninyong basbasan o magmisa kayo pagkalinggo.
Ngayon, di Sunday, wala. Nagmamadali yung mga mahirap sa buhay. Kasi mabaho na ang patay, ang kaya nilang bayaran lang 1 o 2 araw na ang pag-imbalsama. O di sabihin, pagalitan, wag! Pinauwian. Bukas na. Linggo, wala. Pagdating doon sa simbahan, mabaho na, murahin ninyo. Ilabas yan. Mabaho na yan. Tapos, pagtapos, bisbis, magbayad pa. Putang. Buti pa naman kung saan yung tubig. Sa pusit lang yan eh. Bas-bas. Wala ka ng bas-bas. Puro chlorine yan. Maghanap kayo ng ibang. But there is God. You better cultivate a relationship between you and God at mas mamalapit. Huwag kayo niyan pakumpisal-kumpisal. Kasi ang harap ninyo yung mga buang na yan, minsan umaga walang toothbrush. Magsalita kayo malapit, ang baho ng mga bunganga. Gusto mong sabihin, ano bang kinain mo kagabi? Ulam ba talaga? Ulam-ulaman lang. Pahawak-hawak ng ustiya. Sabihin ko, ang kamay mo, bebe. Iba ba ng amoy niyan? Kung ano-anong pinaghawakan niya. Babe. Ako lang talaga. Ako lang ang, sa paningin ko, ako lang ang nagmura sa inyo. Kasi, panahon na dapat rin kayong murahin. Matagal na kayong lording ito. Mga cross na, mga bishop na gold. Putang ina. Si Kristo ba pinako ng gold cross? Ang bigat. May mga bato pa. Samantala yung... Akala ko ba mahirap yun si Jesus Christ? Kung mag-painting Last Supper. Kita mo yung painting ng Last Supper. Akala mo nagpista ang mga buang. Yun pala, nag-inuman lang. Mag-Last Supper ka, si Jesus Christ, portrayed dyan parang, may Diyos, pero wag tayo magbulahan dito. Kung painting mo si Jesus Christ, mukhang happy. Totoo. Mayroon bang tao na patayan kinabukasan, may panahon ka pa magtawa-tawa dyan? Kalukuha itong Katoliko. Ito sabihin ko. Ang asawa ko, Baptist. So, nung kampanya, wala man akong pera. So, yung nirerenta ko na aeroplano, purot-purot. Minsan, nawalaan pa ng break doon sa Zamboanga. Nawalaan ng break, diretso-diretso na. Kasi yun naman ang pinakamura. Tapos, tanginang hirap. Wala akong hiningi na tulong. Kalaban ko ang simbahan. And yet, I won. At alam ninyo na minumura ka na yung mga parang. Madali lang man nga kasi. You use the pulpit during the campaign. Yung mag-atake ka. Kasi tingnan mo Davao. Kaya nakapunta ng Davao. Tingnan mo gaano kalinis. Lumabas ka ng gabi sa Davao. Sabi nila, wala kasi pinagpapatay. Eh di, mabuti. Mabuti na bakit may sakripisyo yung inosente. Ayan, police na yan. Ano ang direksyon ko sa kanila? Ayan si Kuy Buhay pati. Palakarin ninyo ang inyong asawa at anak. Papasyalin mo ng alas 12 hanggang alas 4. Pag umuwi ng bahay na walang molestya, walang kabastusan na gawa sa kanila at buhay. Yan ang standard na sundin ninyo. Pag hindi ninyo kaya, ano sila Koy, huwag mong tanggapin yung maghanap kayo ng iba. Yun ang standard. Kaya hanggang ngayon, ganun yan. Pag may nangyari dyan, naglakay, tatawagin ko ang station commander.
Pero ako, sa pulis, tanungin mo yan sila. Yung ano yung peace and order ko, binibigay ko sa kanila. Down to the last precinct commander, sabihin ko sa inyo, 15,000 lahat yan. Buwan-buwan. Sila, sabihin ko, baka hindi nyo ginamit doon sa statement of assets and liabilities ninyo. Hindi ko lang sabihin magkano binigay ko sa inyo. Lito. Siguro, baka hindi mo rin binigay doon sa ano mo. Kaya ako, pati ako, hindi ako maloko ng pulis. Nagbibigay ako ng bonus Christmas. Hindi ko pinapayagan yung pulis. Huwag mo akong... Walang ginawa yung mayroon ako magpasyalo doon. Sige ng tong-its. Bigyan mo ng pera, isugal yan. Ako, every time, tanungin mo yan sila. Tanungan taga Davao. Dito, asawa mo. Wala kang asawa, nanay pati tatay mo. Wala ka dalawa, maghanap ka ng asawa ng pagkasalan mo. O, kasi yun, doon ibigay ko yung... Hindi yan sila nakakahawak ng pera sa akin. Police, walang ginawa akong hindi mo. Magsugal dyan sa istasyon. Bigyan mo ng pera, isugal Manila. Pero yun ang pang araw-araw na butt of the matter. Iba naman itong istorya na patayin mo ang pulis na So the best way to find out the truth is that it should not come from my mouth. I'm just suggesting to you what is the appropriate is. Then it is up to the commission now to find out the truth. Ano yung siyala? Lula ko kasi maranaw. Inshallah, we will find out the truth. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Duterte. Sa puntong ito, tinatawagan na